Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin nang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o CBDRRM Plan. Ang susi sa ligtas, at handang pamayanan. Ang Pilipinas, ay matatagpuan sa isang rehiyong madalas daanan ng malalakas na bagyo, nasa tabi ng Pacific Ring of Fire, kung saan ang pagyanig ng lupa at pagputok ng bulkan, at may mga lugar na madaling bahain, o dumaranas ng matitinding tagtuyot. Dahil dito, itinuturing ang ating bansa, bilang isa sa mga pinaka-vulnerable sa mga sakuna sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, mayroong tayong kakayahang bawasan ang pinsalang maaaring idulot ng kalikasan, hindi sa pamamagitan ng pagpigil sa mga sakuna, kundi sa pamamagitan ng tamang paghahanda, at maagap na pagkilos. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan, o CBDRRM Plan. Hindi tulad ng lumang pananaw, na ang pagtugon sa sakuna ay gawain lamang ng pambansang pamahalaan, ang CBDRRM, ay isang makabagong diskarte, na naglalagay sa mismong komunidad, bilang pangunahing kalahok at tagapamahala ng kanilang kaligtasan. Kinikilala nito, na ang mga mamamayan ang may pinakamalalim na kaalaman sa kanilang kapaligiran, mga panganib na nakapaligid sa kanila, at mga pangangailangang dapat tugunan sa oras ng krisis. Sa ating talakayan ngayon, pag-aaralan natin ang planong ito, upang maunawaan kung paano ito binuo, ano ang mga bahagi nito, at paano ito nagiging mabisang kasangkapan, upang mapangalagaan ang buhay at ari-arian, mapababa ang antas ng panganib, at matiyak ang mabilis na pagbangon ng bawat barangay, pagkatapos ng anumang kalamidad. Ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng ilan, ito ay tungkulin ng bawat miyembro ng lipunan. Ano ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o CBDRRM? Ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o mas kilala sa tawag na CBDRRM, ay isang sistematikong proseso ng paghahanda, at pagtugon sa mga sakuna. Ito ay nakabatay sa paniniwalang, ang mismong mga mamamayan ang may pinakamalaking bahagi, sa pagtiyak ng kaligtasan ng kanilang sariling lugar. Sa madaling salita, ang CBDRRM ay isang proseso, kung saan, aktibong nakikilahok ang komunidad. Hindi lamang sila tagatanggap ng tulong, kundi kasama sa paggawa ng desisyon. Sama-samang nagpaplano, tinutukoy nila ang mga panganib sa kanilang paligid, at gumagawa ng hakbang, para maiwasan o mabawasan ang epekto nito. Sama-samang naghahanda, nagsasanay at nag-iipon ng mga kagamitan, bago pa man dumating ang anumang kalamidad. Sama-samang tumutugon, mabilis na kumikilos at nagtutulungan, sa oras ng pangangailangan. Sama-samang bumabangon, pagkatapos ng sakuna. Nagtutulungan, upang maibalik sa dati, at mapabuti pa ang kanilang kabuhayan at pamumuhay. Ang pangunahing focus ng CBDRRM. Ang pinakamahalagang diwa ng CBDRRM ay ito. Ang komunidad ang pangunahing kalahok. Noon, ang pagharap sa sakuna, ay madalas na nakatuon lamang sa tulong mula sa pambansang pamahalaan, pagkatapos mangyari ang pinsala. Sa ilalim ng CBDRRM, binibigyan ng kapangyarihan at kakayahan ang mga tao sa barangay. Sila ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanilang lugar, kung aling bahagi ang delikado, at kung ano ang mga pangangailangan nila. Kapag ang mga mamamayan mismo ang namumuno sa paghahanda, nagiging mas mabilis, mas angkop, at mas epektibo ang mga solusyon. Sa kabuuan, ang CBDRRM ay hindi lamang isang programa. Ito ay isang paraan ng pamumuhay, kung saan ang pagkakaisa at kahandaan, ang nagsisilbing pananggalang ng bawat pamilya, at buong pamayanan. Kahalagahan ng CBDRRM.
Bakit mahalaga ang CBDRRM? Ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o CBDRRM, ay hindi lamang isang simpleng plano o programa ng pamahalaan. Ito ay isang mahalagang hakbang na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa kaligtasan at kaunlaran ng bawat pamayanan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ito lubos na kailangan. Nababawasan ang pinsala. Dahil sa maagang pagpaplano at paghahanda, natutukoy ng maaga ang mga panganib sa lugar. Sa pamamagitan ng tamang mga hakbang, naiiwasan o nababawasan ang lawak ng pagkasira ng mga bahay, kalsada, tulay, at iba pang ari-arian, kapag dumating ang sakuna. Napoprotektahan ang buhay. Ang pinakamahalagang yaman na inililigtas ng CBDRRM, ay ang buhay ng mga tao. Dahil may sapat na kaalaman, at may nakahandang mga ligtas na lugar, nababawasan ang takot at kalituhan, at nagiging mas maayos ang paglilikas, upang walang mapahamak. Napangangalagaan ang kabuhayan. Kapag handa ang pamayanan, mas napapangalagaan ang mga pananim, negosyo, at pinagkukunan ng kita. Nangangahulugan ito, na hindi tuluyang mapuputol ang daloy ng kabuhayan ng mga pamilya, kaya mas madaling makabangon muli. Napapalakas ang pagtutulungan. Ang CBDRRM ay nakabatay sa pagkakaisa. Habang nagpaplano ang mga tao, lumalalim ang kanilang ugnayan, at tiwala sa isa't isa. Ang diwa ng pagtutulungan o bayanihan, ay nagiging mas matibay na sandata, laban sa anumang pagsubok. Napapabilis ang pagtugon sa sakuna. Dahil ang mga mamamayan mismo ang nakakaalam ng kanilang lugar, mas mabilis nilang natutukoy kung sino ang nangangailangan ng tulong, at paano ito maibibigay. Hindi na kailangang maghintay ng matagal ng tulong mula sa malalayong lugar, dahil may kakayahan na ang komunidad na kumilos agad. Sa kabuuan, ang CBDRRM ay nagsisilbing gabay, upang ang bawat pamayanan ay maging handa, matatag, at may kakayahang harapin ang anumang kalamidad. Ang kahandaan ngayon, ay nangangahulugang ligtas na bukas para sa lahat. Mga prinsipyo ng CBDRRM. Ang matagumpay na pagpapatupad ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o CBDRRM, ay nakasandal sa matibay na mga alituntunin o prinsipyo. Ang mga ito ang nagsisilbing gabay, upang maging tama, makatarungan, at epektibo ang lahat ng gawain sa paghahanda, at pagharap sa mga sakuna. Narito ang mga pangunahing prinsipyo ng CBDRRM. Partisipasyon ng komunidad. Ito ang pinakapuso ng CBDRRM. Naniniwala ito, na ang mga mamamayan ang may pinakamalalim na kaalaman sa kanilang kapaligiran, mga panganib, at tunay na pangangailangan ng kanilang lugar. Hindi sila basta tagapakinig o tumatanggap lamang ng utos, sila ay aktibong kasali sa paggawa ng desisyon, pagbuo ng mga plano, at pagsasagawa ng mga hakbang, para sa kaligtasan ng lahat. Kooperasyon. Walang magandang resulta, kung nag-iisa lamang ang gagawa. Ang prinsipyong ito, ay nangangahulugang nagtutulungan ang lahat, mula sa mga pinuno ng barangay, mga ahensya ng pamahalaan, mga organisasyon, hanggang sa bawat pamilya. Sa pamamagitan ng maayos na ugnayan at pagbabahagi na ng kakayahan at kagamitan, nagiging mas mabilis, at mas madali ang pagharap sa anumang pagsubok na dala ng kalamidad. Pagpaplano batay sa pangangailangan. Ang mga hakbang at plano ay hindi ginagawa ng basta-basta, o kinokopya lamang sa ibang lugar. Ito ay nakabatay sa tunay na kalagayan ng komunidad. Sinusuri muna kung anong mga sakuna ang madalas dumaan, aling bahagi ang pinakadelikado, at kung ano ang mga kakulangan ng mga tao. Dahil dito, ang mga solusyon na gagawin ay akma, at tunay na makatutulong sa partikular na pangangailangan ng pamayanan. Pagiging handa. Ang kahandaan, ay hindi naghihintay ng oras ng sakuna bago simulan. Ang prinsipyong ito ay nagtuturo, na ang paghahanda ay dapat gawin habang payapa pa ang panahon. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman, pagsasanay, pag-iimbak ng mga kagamitan, at pagtukoy ng mga ligtas na lugar. Kapag laging handa,
Nababawasan ang takot at kalituhan kapag dumating ang panganib. Pagiging responsable ng bawat mamamayan. Ang kaligtasan ng buong pamayanan ay hindi lamang tungkulin ng mga pinuno o ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat isa. Ang bawat tao ay inaasahang susunod sa mga alituntunin, makikilahok sa mga gawain, at gagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang sarili, ang pamilya, at ang kapwa. Ang pagkakaroon ng disiplina at malasakit ay susi upang matagumpay ang anumang plano. Sa kabuuan, ang mga prinsipyong ito ang nagbibigay ng direksyon sa CBDRRM. Kapag ang mga ito ay isinasabuhay, ang bawat barangay ay nagiging matatag, maayos, at may kakayahang malumpasan ang anumang hamon na dala ng kalikasan. 4 na yugto ng DRRM. Ang siklo ng paghahanda at pagbangon. Ang Disaster Risk Reduction and Management, o DRRM, ay hindi isang gawaing isang beses lamang ginagawa. Ito ay isang tuloy-tuloy at magkakaugnay na proseso, na tinatawag na DRRM cycle. Ang siklong ito ang nagsisilbing gabay, upang masiguro na ang pamayanan ay laging handa, ligtas, at mabilis na nakababangon mula sa anumang sakuna. Ang siklo ng DRRM. Prevention and Mitigation, o pag-iwas at pagbawas. Preparedness, o paghahanda. Response, o pagtugon. At Rehabilitation and Recovery, o pagpapanumbalik at pagbangon. Ang mga yugtong ito ay sunod-sunod, ngunit patuloy na umiikot. Mula sa pag-iwas, paghahanda, pagtugon, hanggang sa pagbangon, at muling pagpaplano, para sa susunod na panahon. Prevention and Mitigation. Pag-iwas at pagbawas ng panganib. Sa siklo ng pamamahala sa sakuna, ang Prevention and Mitigation, o pag-iwas at pagbawas ng panganib, ang nagsisilbing unang hakbang at pinakamahalagang pundasyon. Ito ang mga gawaing isinasagawa, habang payapa pa ang panahon, at bago pa man dumating ang anumang kalamidad. Hindi nito napipigilan ang paggalaw ng kalikasan, ngunit malaki ang naitutulong nito, upang mabawasan ang pinsalang maaari nitong idulot sa buhay, ari-arian, at kabuhayan ng mga tao. Ang pangunahing layunin nito, ay maiwasan ng husto ang epekto at pinsalang maidudulot ng anumang sakuna. Sa halip na umasa lamang sa tulong kapag may nangyari na, ang yugtong ito, ay nakatuon sa paghahanda ng kapaligiran at mga infrastruktura, upang maging matatag at ligtas ang pamayanan. Mga halimbawa ng gawain. Narito ang tiyak na hakbang na isinasagawa, sa ilalim ng Prevention and Mitigation. Pagtatanim ng puno. Ang mga ugat ay nagsisilbing panali ng lupa, upang maiwasan ang pagguho nito tuwing umuulan, o may lindol. Nakakatulong din ang mga puno, upang sumipsip ng tubig ulan, at mabawasan ang pag-apon ng tubig, na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Tamang pagbubukod ng basura, o waste segregation. Kapag ang mga basura ay pinaghihiwalay at itinatapon ng wasto, hindi ito naiipon sa mga daluyan ng tubig. Naiiwasan nito ang pagbara ng mga kanal at ilog, na siyang madalas na dahilan, kung bakit mabilis tumaas ang tubig baha, kahit sa maikling oras ng pag-ulan. Paglilinis ng mga daluyan ng tubig, o drainage cleaning. Ang regular na paglilinis ng mga kanal, estero, at ilog, ay tumitiyak na malayang dumadaloy ang tubig ulan. Kapag maayos ang daluyan ng tubig, mabilis itong bumababa, at hindi namamalagi sa mga kalsada at kabahayan. Pagmamapa ng mga delikadong lugar, o hazard mapping. Ito ang proseso ng pagtukoy at pagmamarka, sa mga bahagi ng barangay o bayan, na madalas tamaan ng baha, nasa paanan ng bundok, o malapit sa aktibong bulkan. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng mga tao kung saan ligtas manirahan, at kung aling mga lugar ang dapat iwasan, o paghandaan ng maigi. Pagpapatibay ng gusali at estruktura, o building reinforcement. Ang pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga bahay, paaralan, tulay, at gusali, gamit ang matitibay na materyales, at tamang disenyo, ay mahalaga, upang makayanan nito ang lakas at hangin ng bagyo, pagyanig ng lupa, at iba pang epekto ng sakuna.
Ang prevention and mitigation ay nagpapatunay na mas mabuti ng mag-ingat kaysa magpagamot. Ang mga gastos at pagsisikap na ilalaan sa mga gawaing ito ay mas mababa kumpara sa halagang kailangan upang maayos ang pinsala kapag dumating na ang sakuna. Kapag maayos ang mga hakbang na ito, nagiging mas matatag, ligtas, at handa ang buong pamayanan sa anumang hamon ng panahon. Preparedness. Ang kahandaan sa oras ng panganib. Matapos ang mga hakbang sa pag-iwas at pagbawas ng panganib, ang susunod na mahalagang yugto sa siklo ng pamamahala sa sakuna ay ang preparedness o paghahanda. Ito ang mga gawaing isinasagawa upang mapataas ang kakayahan ng bawat pamilya at buong pamayanan na harapin ang anumang kalamidad. Ang layunin nito ay tiyakin na kapag dumating ang sakuna, alam ng lahat ang gagawin, mayroong kagamitan, at maiiwasan ang kalituhan at takot. Narito ang mga pangunahing bagay na dapat ihanda at isagawa. Go bag. Ito ay isang lagayan o supot na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan na sapat para tumagal ng 3 hanggang 7 araw. Dapat itong laging nakahanda, madaling dalhin, at madaling makuha anumang oras. Mga maaaring laman ng go bag. First aid kit. Lalagyan ng pangunang lunas, na may gamot para sa lagnat, pagtatae, maliliit na sugat at pananakit, vitamins at gamot ng mga bata, at mga maintenance na gamot. Ekstrang pera at mga barya. Mahahalagang dokumento. Ilagay sa lalagyang hindi pinapasok ng tubig, o waterproof container. Ilaw at kagamitang pang-emergency, kagaya ng flashlight, kandila, posporo at pito. Portable na radyo, na may mga bago o ekstrang baterya. Sleeping bag o banig, at kumot. Para sa pansamantalang matutulugan. Mga damit at kagamitang panlinis. Damit, kapote, bota, at mga gamit sa kalinisan. Inuming tubig. Selyadong inuming tubig, na sapat para sa 3 araw. Cellphone, power bank, at charger. Kaing handa ng kainin, katulad ng delata, at iba pang pagkaing hindi na kailangang lutuin, na sapat para sa 3 araw. Mga kagamitan para sa may espesyal na pangangailangan, katulad ng gatas, diaper, tungkod, salamin sa mata, o iba pang kinakailangang gamit ng sanggol, matatanda, o mga taong may kapansanan. Ang kahalagahan ng mayroong go bag, ay kapag kailangang lumikas agad, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras, sa paghahanap ng mga kagamitan. Suriin at palitan ang laman ng iyong go bag, tuwing 3 buwan, at ilagay ito sa isang lugar na madaling makita at makuha, kapag may sakuna. Family Emergency Plan. Ito ang kasunduan at gabay, na pinag-uusapan ng buong pamilya habang payapa pa. Dito tinatalakay kung ano ang gagawin ng bawat miyembro, kapag may sakuna. Nagbibigay ito ng kapanatagan ng loob, at maiiwasan ang pagkataranta ng pamilya. Ang mga maaaring nilalaman nito, ay kung saan magkikita-kita kapag magkahiwalay, sino ang hahanapin kung may nawawala, paano makikipag-ugnayan sa isa't isa, at kung paano alagaan ang mga bata, matatanda, o may kapansanan. Evacuation Plan. Ito ang detalyadong gabay, tungkol sa ligtas na pag-alis mula sa bahay, patungo sa itinalagang ligtas na lugar, o evacuation center. Ang mga maaaring nilalaman nito, ay pagkilala sa pinakamaikli, at pinakaligtas na daan. Pag-alam sa mga lugar na dapat iwasan, tulad ng matatarik na bahagi, o mabababang lugar. At pagtukoy sa lokasyon ng pinakamalapit na sentro ng kanlungan. Tinitiyak nito na mabilis at maayos ang paglilikas, nang hindi nalalagay sa panganib ang sinuman. Early Warning Signs. Ito ang maayos na sistema ng pagbibigay ng babala at impormasyon, bago pa man dumating ang sakuna. Nagbibigay ito ng sapat na panahon sa mga tao, upang makapaghanda ng maayos, bago tumama ang kalamidad. Gumagamit ito ng radyo, telebisyon, mensahe sa telepono, sirena, o mga tagapagbalita sa barangay, upang ipaalam ang antas ng panganib, inaasahang lakas ng bagyo o lindol, at oras ng pagdating nito. Disaster Drill. Ito ang pagsasagawa ng kunwaring pagsasanay,
upang sanayin ang mga tao sa tamang kilos, habang nangyayari ang sakuna. Kapag nasanay ang mga tao sa tamang gawain, nagiging automatiko na ang kanilang kilos, at nababawasan ang gulat at pagkalito kapag totoong may panganib. Mga halimbawa nito ay drill para sa lindol, drill sa paglilikas tuwing may baha o bagyo, at pagsasanay sa paggamit ng kagamitang panligtas. Ang kasabihang ang taong handa ay may kalamangan, ay lubos na totoo, pagdating sa sakuna. Ang maayos na paghahanda, ay hindi lamang nagliligtas ng buhay at ari-arian, kundi nagbibigay din ng kapanatagan ng loob. Kapag alam mong handa ka at ang iyong pamilya, mas madali mong malalampasan ang anumang pagsubok na dala ng kalikasan. Response. Ang agarang pagtugon sa panahon ng sakuna. Ang response o pagtugon, ay ang ikatlong yugto sa siklo ng pamamahala sa sakuna. Ito ay binubuo ng mga agarang aksyon, at gawaing isinasagawa habang nangyayari ang sakuna, o kaagad pagkatapos nitong tumama. Ang pangunahing layunin nito, ay iligtas ang buhay ng mga tao, mabawasan ang pinsala, at matugunan ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya, habang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon. Narito ang mga pangunahing gawain, na isinasagawa sa yugtong ito. Paglilikas, o evacuation. Ito ang maayos at mabilis na paglipat ng mga tao, mula sa mga delikadong lugar, patungo sa mga ligtas na silungan o evacuation center. Dahil dito, maiiwasan ang pagkakasugat o pagkawala ng buhay, dahil sa pag-alis sa lugar na mapanganib. Isinasagawa ito, sa pamamagitan ng pagsunod sa itinakdang ruta, at oras ng pag-alis, sa pamumuno ng mga opisyal ng barangay, o mga voluntaryo. Tinitiyak na walang maiiwan, lalo na ang mga bata, matatanda, may karamdaman, o may kapansanan. Paghahanap at pagsagip, o search and rescue. Ito ang operasyong isinasagawa, upang hanapin at iligtas ang mga taong naipit, naabutan ng baha, o nahiwalay sa kanilang pamilya, dahil sa lakas ng kalamidad. Ito ang pinakamabilis na paraan, upang maabot at mailigtas ang mga taong nasa matinding panganib. Ginagawa ito ng mga sinanay na tauhan, tulad ng mga bumbero, pulis, sundalo, at mga miyembro ng DRRM team ng komunidad. Unang lunas, o first aid. Ito ang paunang lunas o tulong medikal, na ibinibigay agad sa mga taong nasugatan, nasaktan, o nagkasakit, habang wala pa ang mga doktor, o kumpletong pasilidad ng ospital. Pinipigilan nito ang paglala ng pinsala sa katawan, at nagbibigay ng oras hanggang sa madala ang pasyente sa tamang sentrong pangkalusugan. Ilan sa mga gawain nito ay paglilinis, at pagbibigay ng balot sa sugat, pagpapakalma sa taong nabigla, pagtulong sa paghinga, at paggamit ng mga gamot para sa karaniwang sakit. Pamamahagi ng tulong, o relief operations. Ito ang maayos na paghahatid at pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan, sa mga apektadong pamilya. Tinitiyak nito na hindi magugutom, uhawin, o magkasakit ang mga tao, habang wala pa ang kanilang mga tahanan at kabuhayan. Kadalasang mga ibinibigay dito ay pagkain, malinis na tubig, gamot, kumot, damit, at pansamantalang matutulugan. Pag-uulat ng pangyayari, o incident reporting. Ito ang pagbibigay ng tumpak at napapanahong impormasyon, tungkol sa kalagayan ng lugar, lawak ng pinsala, at bilang ng mga apektadong pamilya. Nagsisilbi itong gabay, upang malaman kung anong uri at dami ng tulong ang kailangang ipadala, at kung paano pa mapapaganda ang pagtugon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga ipinapusang ulat sa mas mataas na tanggapan ng pamahalaan, at mga ahensya ng tulong. Sa oras ng sakuna, ang bawat sandali ay mahalaga. Ang mabilis, maayos, at may kaalamang pagtugon, ang susi upang mailigtas ang pinakamaraming buhay, at mabawasan ang bigat ng pinsalang idudulot ng kalamidad. Kapag ang mga hakbang na ito ay isinasagawa ng may pagkakaisa, mas mabilis na mapapalampas ang panahon ng panganib, at makapaghahanda na agad para sa susunod na yugto ng pagbangon. Rehabilitation and recovery. Pagbangon at pagpapanumbalik ng pamayanan. Ang rehabilitation and recovery,
o pagpapanumbalik at pagbangon, ay ang ika-4 at huling yugto, sa siklo ng pamamahala sa sakuna. Ito ang mga gawaing isinasagawa pagkatapos humupa ang sakuna, at bumalik sa payapang kalagayan ang kapaligiran. Ang pangunahing layunin nito, ay ibalik ang normal na takbo ng pamumuhay, ayusin ang mga nasira, at gawing mas matatag pa ang pamayanan kaysa sa dati. Narito ang mga pangunahing hakbang, na isinasagawa sa yugtong ito. Paglilinis ng kapaligiran. Ito ang unang hakbang, upang maibalik ang kaayusan sa lugar. Kasama rito ang pagtatanggal ng mga naipong putik, basura, mga punong natumba, at mga nakaharang na bagay sa mga kalsada, ilog, at paligid ng mga bahay. Naiiwasan nito ang pagdami ng mga lamok, at sakit na dala ng maruming tubig at basura, at nagiging maluwag na muli ang daluyan ng tubig, at daanan ng mga tao. Pagkukumpuni, at pagpapatayo ng mga bahay, at gusali. Kasunod ng paglilinis, ay ang pag-aayos ng mga nasirang bahay, paaralan, simbahan, tulay, at iba pang infrastruktura. Hindi lamang ito simpleng pagkukumpuni, madalas ay pinapatibay pa ang mga estruktura, upang mas makayanan nito ang mga susunod na sakuna. Nabibigyan muli ng ligtas na matutulugan, at mapaglilingkuran ang mga tao, na siyang pundasyon ng kanilang maayos na pamumuhay. Pagbabalik ng mga pangunahing serbisyo. Ito ang mabilis na pagpapanumbalik ng mahahalagang serbisyo, tulad ng supply ng malinis na tubig, kuryente, komunikasyon, transportasyon, at serbisyong pangkalusugan, at pang-edukasyon. Kapag maayos na muli ang mga serbisyong ito, unti-unting bumabalik ang normal na gawain ng mga tao, mga negosyo, at mga institusyon sa komunidad. Tulong sa kalagayang pangkaisipan at damdamin, o psychological support. Ang sakuna ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa ari-arian, kundi nag-iiwan din ng takot, pangamba, at lungkot, sa mga apektadong pamilya, lalo na sa mga bata. Kasama sa yugtong ito ang pagbibigay ng payo, pakikinig, at gabay mula sa mga eksperto o tagapayo. Nakakatulong ito, upang mapagtagumpayan ng mga tao ang takot, at maibalik ang kanilang lakas ng loob, at pag-asa sa buhay. Tulong sa kabuhayan, o livelihood assistance. Upang tuluyang makabangon, kailangang maibalik ang pinagkukunan ng kita ng mga pamilya. Kasama rito ang pagbibigay ng puhunan, kagamitan sa pagsasaka o pangangalakal, pagsasanay sa kasanayan, at pagtulong sa muling pagtatanim, o pagbubukas ng maliliit na negosyo. Kapag mayroon ng mapagkakakitaan ang mga tao, hindi na sila umaasa lamang sa tulong ng iba, at nakakamit muli ang kanilang sariling kasarinlan at katatagan. Ang tunay na tagumpay sa pagharap sa sakuna, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nailigtas na buhay, kundi pati na rin sa kakayahang makabangon ng mas matatag. Ang rehabilitation and recovery ang nagpapatunay, na ang bawat pagsubok ay nagiging daan, upang maging mas handa, at mas matibay ang pamayanan para sa hinaharap. Matapos ang yugtong ito, babalik muli ang siklo sa prevention and mitigation. Patuloy ang paghahanda, upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Mga dapat gawin, bago, habang, at pagkatapos ng sakuna. Ang kaligtasan ng bawat isa, ay nakasalalay sa tamang kaalaman, at tamang kilos, sa tamang panahon. Ang pagharap sa sakuna, ay hindi lamang nangangailangan ng lakas ng loob, kundi ng maayos na paghahanda, at disiplinang pagsunod sa mga dapat gawin. Narito ang mga simpleng gabay, na madaling tandaan at isabuhay. Bago dumating ang sakuna, ito ang panahon ng paghahanda, habang payapa pa ang kapaligiran. Ang layunin, ay siguraduhin na handa ang pamilya, at may sapat na kaalaman, bago pa man tumama ang anumang kalamidad. Maghanda ng go bag. Ihanda ang supot na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot, flashlight, radyo, mahahalagang dokumento, at iba pang pangangailangang sapat para sa ilang araw. Ilagay ito sa madaling abuting lugar. Alamin ang evacuation area. Alamin kung saan ang itinalagang ligtas na silungan, at alamin ang pinakamaikli at pinakaligtas na daan papunta rito.
Siguraduhin din na alam ito ng lahat ng miyembro ng pamilya. Makinig sa balita, makinig ng mabuti sa radyo, manood ng telebisyon, o basahin ang mga opisyal na anunsyo, upang malaman ang pinakabagong impormasyon, babala, at payo mula sa mga awtoridad, at ahensya ng panahon. Habang nangyayari ang sakuna, sa panahong ito, ang kalinawan ng isipan at mabilis na pagkilos, ang pinakamahalaga, upang maiwasan ang kapahamakan. Manatiling kalmado. Huwag magpanik o mataranta. Ang pagiging mahinahon ay makatutulong, upang makapag-isip ng tama, at makagawa ng tamang desisyon para sa sarili at sa pamilya. Lumikas kung kinakailangan. Kapag inutusan ng mga awtoridad na lumikas, gawin ito agad ng walang pag-aalinlangan. Huwag nang magtagal pa, upang magligpit ng mga bagay na hindi naman kailangan. Sundin ang emergency plan. Gamitin ang napagkasunduang plano ng pamilya. Manatili sa ligtas na lugar, at huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan, hanggat hindi sinasabing ligtas na ang paligid. Pagkatapos ng sakuna, kahit humapa na ang sakuna, may mga panganib pa ring maaaring magtago. Ang tamang pag-iingat at pagtutulungan ay mahalaga upang makabalik sa normal na pamumuhay. Sumunod sa awtoridad. Pakinggan ang mga anunsyo kung ligtas na bang umuwi o bumalik sa tahanan. Huwag pumasok sa mga lugar na idineklara pa ring delikado. Mag-ingat sa mga panganib. Maging maingat sa mga sirang kable ng kuryente, mga bahay o punong maaaring bumagsak, maruming tubig, at mga dumi na maaaring magdulot ng sakit o aksidente. Tumulong sa komunidad. Sa abot ng makakaya, tumulong sa paglilinis ng paligid, pag-aayos ng mga nasira, at pagtulong sa mga kapitbahay o pamilyang mas nangangailangan ng tulong. Ibalik ang diwa ng pagtutulungan. Ang pagiging ligtas ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng tamang paghahanda, tamang kaalaman, at tamang pagkilos. Kapag alam mo ang dapat gawin, bago, habang, at pagkatapos ng sakuna, ikaw ay nagiging bahagi ng solusyon, at hindi ng problema. Community School Drill. Pagsasanay para sa kaligtasan ng lahat. Ang paaralan ay itinuturing na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral at guro. Dito gumugugol ng mahabang oras ang maraming tao, kaya mahalagang tiyakin na ligtas sila sa oras ng anumang sakuna. Ang Community School Drill ay isang organisadong pagsasanay na isinasagawa sa loob ng paaralan at may pakikilahok din ng buong komunidad. Ito ay nagsisilbing paghahanda upang malaman ng lahat ang tamang kilos kapag biglang dumating ang panganib. Mga pangunahing layunin. Ang pagsasagawa ng ganitong pagsasanay ay may malinaw na mga layunin. Masubok ang kahandaan. Malalaman kung handa ba ang mga pasilidad, kagamitan, at ang kakayahan ng mga guro, mag-aaral, at kawani, sa oras ng pangangailangan. Natutukoy din dito, kung may mga kakulangan na kailangang ayusin. May sigawa ang tamang paglilikas. Nasanay ang lahat sa maayos, mabilis, at tahimik na pag-alis mula sa mga silid-aralan, patungo sa ligtas na lugar, nang hindi nagkakagulo o nagtutulakan. Makilala ang tamang daanan ng paglilikas. Natutukoy at naalala ng bawat isa ang pinakamaikli at pinakaligtas na ruta, papunta sa ligtas na lugar, pati na rin ang mga daanang dapat iwasan, dahil maaaring maging delikado sa oras ng sakuna. Mabawasan ang takot at pagkataranta. Kapag pamilyar na ang mga tao sa gagawin, dahil sa paulit-ulit na pagsasanay, nawawala ang labis na kaba. Sa oras ng tunay na panganib, nananatiling mahinahon ang lahat, at mas madaling makagawa ng tamang desisyon. Ang pagsasagawa ng school drill ay hindi lamang basta gawain o formalidad. Ito ay pamumuhunan sa kaligtasan ng bawat isa. Kapag ang tamang kilos ay naging ugali na, ang panganib ay nagiging mas madaling harapin, at ang buhay ay nananatiling ligtas. Bilang pagwawakas, ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management, o CBDRRM, ay isang mahalagang sistema at paraan ng pamumuhay na nakatuon sa pakikilahok ng komunidad. Kinikilala na ang mga mamamayan ang may pinakamalalim na kaalaman sa kanilang kapaligiran,
kaya sila ang pangunahing kasama sa pagplano at paggawa ng desisyon. Nagpapalakas ng kahandaan. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, pagsasanay, at paghahanda ng mga kagamitan, nagiging handa ang bawat isa na harapin ang anumang pagsubok na dala ng kalikasan. Nagpapababa ng panganib. Sa pamamagitan ng mga hakbang sa pag-iwas at pagbabawas ng pinsala, nalilimitahan ang masamang epekto ng mga sakuna sa buhay, ari-arian, at kabuhayan. Nagtataguyod ng pagtutulungan, bago, habang, at pagkatapos ng sakuna. Pinagbubuklod nito ang diwa ng pagkakaisa at bayanihan, upang maging matagumpay ang paghahanda, mabilis ang pagtugon, at matagumpay ang pagbangon ng buong pamayanan. Sa huli, ang CBDRRM ay nagpapaalala sa atin, na bagamat hindi natin mapipigilan ang pagdating ng mga sakuna, nasa ating mga kamay ang kakayahang maging ligtas, at matatag. Ang tunay na kaligtasan ay nakakamit, hindi lamang sa tulong ng iba, kundi sa ating sariling paghahanda, pagkakaisa, at responsibilidad, bilang bahagi ng komunidad. Sa paghahanda ng bawat isa, panganib ay maiiwasan. Sa pagkakaisa ng komunidad, kaligtasan ay makakamtan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.